Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1231, Reputasyon ni Mo Chen. Sa Hilagang Bahwang, noong si Emperor Shi at Emperor Yu ay tumatayo pa, siyam na disipulo pa lang ang kanilang kinuha. Walang nag-iisip ng mataas sa kanila, ngunit makalipas ang mahigit isang dosenang taon, nagsimula silang kamangha-mangha sa lalawigan. Lalo na ang tatlong pinakamahusay na disipulo, sina Mo Chen, Hao Qinglin at Tian Qi na monghe. Hindi sila natalo sa anumang labanan. Halos hindi masira ang gininto ang katawan ni Tian Qi ang Buddhist monghe. Kinokontrol ni Hao Qinglin ang reincarnation energies. Napakalakas din ni Mo Chen, kaya bukod sa mga emperador, walang makakatalo sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang mga limitasyon ni Mo Chen, ngunit kung walang emperador na magpakita, walang makakatalo sa kanya. Sinasabing pinatay ni Mo Chen ang isang cultivator na 800 taong gulang at nasa tuktok ng layer ng Zun Qi sa loob ng 100 taon. Si Lolo Wen ay 600 taong gulang at napakalakas, siya ay nasa tuktok ng layer ng Zun Qi, ngunit walang sino man ang maglalakas loob na sabihin na kaya niyang talunin si Mo Chen. Sa makatuwid, nang bigkasan ni Lin Fang ang pangalan ni Mo Chen, biglang tumahimik ang kapaligiran. Sino siya sa akala niya? Mo Chen. Ang matanda ay mukhang nababato. Si Lin Fang ay malamig na nakangiti sa loob, ang kanyang kapwa-disipulo ay tila may magandang reputasyon. Ang pagbigkas lamang ng kanyang pangalan ay sapat na upang takutin ang mga tao. Sinabi rin ito ni Rou Exi, hanggat hindi nagpapakita ang isang emperador, maaaring talunin ni Mo Chen ng sinuman. Sa makatuwid, hindi naisip ni Lin Fang na sabihin iyon ng inapi siya ng matanda. Isang walang saysay na alagad ng paglilinang ng imperial, naging bahagi ka lang ng isang grupo at ng ahas ng kumilos ng mayabang. Kailangan mo talagang turuan ng leksyon. Malamig na sabi ng matanda. Isang imperial cultivation disciple ang ng ahas kumilos ng mayabang, ngunit mayroong milyon-milyong imperial cultivation disciples sa Bahwang province. Pasensya na, pero ako na ngayon ang pang-11 direktang disipulo ni Tiantai. Sinabi mo na dapat akong turuan ng 2 guro ko, ngunit wala silang panahon para asikasuhin ang mga makamundong gawain at mga taong katulad mo. Kung narinig ni Mo Chen ang isang tao na nagsabi niyan, hindi siya tatutol na makipagpalitan ng mga pananaw sa cultivation sa iyo. Tignan natin kung makatwiran ang kayabangan mo, sabi ni Lin Fang sa malamig na paraan. Isang direktang disipulo. Dahil sa ganoon, walang masabi ang matanda. Kung natalo ni Chu Yan si Lin Fang, walang masasabi si Tiantai. Ngunit kung sinabi ng matanda na si Lin Fang ay hindi nakapag-aral, nangangahulugan ito na hindi niya iginagalang ang mga kapwa direktang disipulo at guro ni Lin Fang. May dahilan na si Mo Chen para patayin siya. Hindi alam ng matanda ang sasabihin. Sa mundo ng paglilinang, ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay, ngunit ang karangalan ay mahalaga din. Pinukaw ng kanyang apo si Lin Fang at tinuruan siya ni Lin Fang ng leksyon. Kung aatakehin niya si Lin Fang, mabilis itong magpapalaki ng tensyon sa pagitan niya at ni Tiantai. Brother Lin Fang, nandito ka na. Pumasok ka na sa main hall. Masayang sabi ng isang tao ng mga sandaling iyon. Si Wen Tiange iyon, nakasuot siya ng puting damit. Lin Fang, siya si Lin Fang. Nagulat ang karamihan. Kaya pala, hindi nila alam na si Lin Fang ay naging direktang disipulo na. Lin Fang, isip ng matanda. Kahit na wala siyang pakialam sa mga bagong henerasyon, narinig na niya ang pangalan ni Lin Fang minsan o 2 beses. Alam din niya na nagsimula ang kasalukuyang digmaan ng Tiantai at Tianlong Divine Castle dahil kay Lin Fang. Sinulyapan ni Lin Fang ang matanda sa malamig na paraan. Ang matanda ay tumahimik ngayon. At ngayon ay lumabas si Wen Tiange at tinawag si Lin Fang, binigyan siya ng mukha. Ayaw din niyang ipagpatuloy ng matanda ang panggigipit kay Lin Fang. Sinundan ni Lin Fang at Qiu Yuzin si Wen Tiange sa main hall. Mas masama pa ang itsura ni Qi Zhaozhao. Sinabihan niya si Chu Yan na ikayatin si Lin Fang para mawala siya sa mukha, hindi niya akalaing haantong sa ganoong paraan. Brother Wen, hindi lang kahit sino ang pwedeng pumasok sa main hall, tama. Sabi ni Qi Zhaozhao na nakangiti kay Wen Tiange at pagkatapos ay sumulyap kay Lin Fang at Qiu Yuzin. Sa kanyang pamilya, si Qi Tiansheng lamang ang maaaring pumasok sa pangunahing bulwagan. Kinuha ni Lin Fang ang 2 invitation card at ipinakita ito kay Qi Zhaozhao. Nakalimutan mo ang sinabi sa iyo ng manghuhula, huwag mong masyadong isipin ang iyong sarili. Sa labas ng iyong angkan ikaw ay walang tao, at ngayon ay binabalaan kita, ubos na ang pasensya ko. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Hindi man lang siya nito sinulyapan habang nagsasalita, saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Nabigla si Qi Zhaozhao matapos isipin ang sinabi niya. Wala nang ganang makipag-usap si Lin Fang kay Qi Zhaozhao. Pumasok si Lin Fang sa pangunahing bulwagan at nalaman na ito ay napakalawak, mayroon ng 1 dosenang tao sa loob. Ang ilan sa kanila ay mukhang hindi kapanipaniwala habang ang ilan ay mukhang ordinaryo, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maarok. Siyempre, may mga taong kasing bata pa ni Lin Fang doon. Sa pangunahing bulwagan, napansin ni Lin Fang ang ilang taong nakita na niya, sina Qi Tiansheng mula sa silangang bahagi ng Bahwang, si Kung mula sa gitnang bahagi ng Bahwang, Mu Fanchen mula sa Magic World, Heavenly Palace at Bai Qiu Luo mula sa Sunset Pavilion. Pero ngayon buo na ang braso niya, siguradong nakakuha na siya ng bagong braso. Tahimik na tiningnan ni Bai Qiu Luo sina Lin Fang at Qiu Yuzin.
Tumiti pa siya ng matangkad. Ika-6 na raang kaarawan noon ni Lolo Wen. Ang matanda ay nakangiti sa isang matangkad na paraan. Kahit 6 na raang taong gulang na siya, namumula ang kanyang pisngi at mukhang fit na fit. Nakaupo siya sa parang totoong dragon. Kami ay sina Linfang at Qiu Yuzin mula sa Tiantai. Maligayang kaarawan. Nais naming magtagumpay ka at umaasa na maaari kang maging isang emperador sa lalong madaling panahon. Sabi ni Linfang na magalang na yumuko sa harap ng matanda. Hindi masama. Sabi ng matandang lalaki na nakangiti at tumanggo kina Linfang at Qiu Yuzin. Tapos sabi niya, matagal na akong nabubuhay at ngayon na umaangat ang mga henyo, parang kailangan kong magmadali kung hindi, malapit na akong malagpasan. Ano bang pinagsasasabi mo? Kahit na dumarami ang mga henyo sa bahwang, malapit ka nang maging emperador. Kahit tumaas ang mga henyo, titingalain ka pa rin nila. Sabi ng isang nakangiti. Ang taong iyon ay nakasuot ng mahabang damit at helmet. Liu Xiao, masyado kang mabait. Hindi ko alam kung kailan ako makakalagpas sa susunod na layer ng cultivation, ngunit ikaw, nakalusot ka na sa ika-6 na layer ng Zunqi. Siguradong magiging emperador ka sa lalong madaling panahon. Nakangiting sagot ng matanda. Si Liu Xiao ay wala sa pangunahing palasyo dahil nakalusot siya sa ika-6 na layer ng Zunqi, ngunit dahil siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya sa gitnang bahagi ng bahwang. Ang makajos na Xiao Yaosek. Masyado kang mabait. Magalang na sabi ni Liu Xiao. Tiningnan niya si Linfang sa malalim at makabuluhang paraan. Nakita niya si Linfang noon sa Ganyu. Noon, si Linfang ay nasa ibaba lamang ng Tianqi layer at ngayon, si Linfang ay nagbago. Nasa tuktok siya ng layer ng Tianqi at maaari nang ipahiya ang mga Zun cultivator tulad ni Chuyan. Bukod dito, siya ay naging mga direktang alagad ng mga emperador na nangangahulugang magkatulad ang kanilang katayuan sa lipunan. Hindi alam ni Liu Xiao na nasa harapan niya rin ang pumatay kay Prinsipe Tianlin. Nakilala rin ni Linfang si Liu Xiao. Naalala niya nang bumaba si Liu Xiao mula sa langit sa Asoka at tumingin sa karamihan ng tao sa isang mapanghamak na paraan. Kung hindi tinulungan ni Hao Qinglin si Linfang noon, napatay na sana siya ni Liu Xiao. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan nila, si Liu Xiao ay isa ng mataas na antas na Zun cultivator. Tiange, Linfang, Qiu Yuzin at kayo ay mga kabataan, dapat kayong maging mabuting magkaibigan. Sabi ng matanda kay Wen Tiange. Talaga. Sabi ni Wen Tiange na tumanggo bago siya umupo sa tabi ni Linfang at Qiu Yuzin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1232, hindi masasagot na talakayan. Linfang, bisita ka rito, kaya gawin mo ang gusto mo. Ang alak dito ay may halong dragon laway juice, dapat mong subukan ito. Nakangiting sabi ni Wen Tiange. Pagkatapos, binigyan niya sina Linfang at Qiu Yuzin ng 2 baso. Maraming salamat. Sabi ni Linfang na itinaas ang kanyang baso. Pagkatapos, ibinaba nila ang kanilang mga inumin. Sa isang iglap, naramdaman ni Linfang ang pag-abot ng alak sa kanyang mga organo, kaya kumukulo ang kanyang dugo. Ang Wen clan ay isang imperial clan, kaya hindi nakakagulat na mayroon silang hindi kapani-paniwalang mga bagay tulad ng alkohol na ito. Napakasarap. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumiti si Wen Tiange at sinabing, sa main hall ka lang makakainom ng alak na iyon. Kapatid na Linfang, nakalusot ka na ngayon sa ika-8 layer ng Tianqi at natalo mo si Long Teng sa Qi Tianshan. Mayroon kang isang hindi karapat-dapat na reputasyon, ito ay nagpapatunay na ang ranggo ng 10 pinakamahusay na cultivator ng lalawigan ay walang kabuluhan. Brother Wen, parang wala kang pakialam tungkol sa rangkang list na iyon. Magalang na sabi ni Linfang. Sa sandaling iyon, pumasok si Mr. Chu sa palasyo at naghanap ng mauupuan. Medyo malungkot siya. Siya ay naipit sa isang nakakahiyang sitwasyon dahil kay Linfang at pagkatapos ay dumating si Wen Tiange upang iligtas si Linfang, kaya paano magiging masaya si Mr. Chu? Siya ay isang malakas na Zun cultivator. Kahit na si Linfang ay may talino, ang pagiging kasing lakas ni Mr. Chu ay mahirap at si Linfang ay nasaktan siya. Brother Linfang, huwag mo itong isapuso, ngunit mag-ingat. Makakahanap siya ng mga paraan para makitungo sa iyo. Sabi ni Wen Tiange kay Linfang gamit ang telepathy. Kung gusto ng matanda na saktan si Linfang, makakahanap siya ng mga paraan. Sige. Sabi ni Linfang na tumatango. Sinusubukan ni Wen Tiange na makakuha ng pabor kay Linfang. Brother Linfang, maraming tao dito ay hindi kapani-paniwalang mga cultivator mula sa gitnang bahagi ng bahwang. Doon, sa tabi ng aking lolo ay isang lalaki mula sa Yan clan mula sa Tianshu Town, siya ay nakalusot din sa ika-9 na layer ng Zunqi. Doon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay isang cultivator mula sa gitnang bahwang, mula sa Ziklan. Nakalusot din siya sa ika-9 na layer ng Zunqi. Siya ay may kulay ube na mata na siyang pangalawa sa pinakamagandang mata pagkatapos ng celestial na mata. Sabi ni Wen Tiange. Napakabihirang makakita ng ganitong mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, lahat sila ay magkasama sa iisang silid dahil lahat sila ay may gusto kay Lolo Wen. Tumingin si Linfang sa mga taong iyon at bamantong hininga. Napakaraming malalakas na cultivator ang nagmula sa lahat ng dako sa rehiyon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lolo Wen. Maraming hindi kapani-paniwalang matataas na antas na Zun cultivator sa probinsya, kaya maraming tao ang malapit ng maging emperador, ngunit hindi pa.
Bukod sa mga emperador, hindi alam ng maraming tao ang mga cultivator ng ika-9 na layer ng Zunchi. Sa Tiantai, mayroon akong kapwa-disipulo na may purple na mata, kamag-anak ba siya? Tanong ni Linfang. Siya ay mula sa Ziklan. Sabi ni Wen Tiange na nakangiti at mango. Nagulat si Linfang at nagtanong. Kung siya ay mula sa Ziklan, bakit siya umalis sa gitnang bahwang? At bakit siya sumali sa Tiantai? Sa gitnang bahwang, mayroong 4 na sinaunang lungsod na may maimpluwensyang mga imperial na grupo sa bawat isa sa kanila. Ang aking angkan, ang Wen clan o ang Sikong clan halimbawa, ay mga maimpluwensyang angkan. Maraming tao ang hindi handang maging mga alagad sa mga angkan, kung tutuusin, kung wala silang dugong imperial kaya mahirap matuto mula sa isang emperador. Matapat na sabi ni Wen Tiange. At ang Magic World, Heavenly Palace ay tumatanggap lamang ng mga taong nagsasanay ng ilusyon na mahika. Bukod dito, si Emperor Shi at Emperor Yu ay may 9 na disipulo at 3 sa kanila ang nagpamangha sa buong probinsya. Sa makatuwid, sa palagay ko ay hindi kakaiba ang gustong sumali sa Tiantai. Kailangang umasa pa rin ang mga cultivator sa kanilang sariling kakayahan sa halos lahat ng oras. Kung ang 3 taong iyon mula sa Tiantai ay humanga sa buong probinsya, ito ay dahil mayroon silang hindi matitinag na kalooban at pinaghirapan nila ito. Walang pakialam na sabi ni Qi Tiansheng, naglalakad siya papunta sa kanila. Ito ay karaniwang sinasabi na siya ay may isang matibay na kalooban. Sa totoo lang, hindi tulad ng ilang tao na umaasa lang sa kanilang angkan at umaasta ng mayabang dahil dito. Dapat turuan mo siya. Sabi ni Linfang na sumulyap kay Qi Tiansheng nang hindi magalang. Malinaw na pinag-uusapan niya si Qi Zhaozhao. Bakit nasangkot si Qi Tiansheng sa pag-uusap ni Wen Tiange at Linfang? Lalo na't nakita niya kung paano siya nagse-lecture sa kanila. Hindi kinaya ni Linfang ang pag-uugaling iyon. At least may mga tao na may clan na maaasahan, hindi tulad ng iba na umaarte, pero talagang maliliit na insekto na maaaring mamatay kaagad kapag lumaban sila. Mahinahong sabi ni Qi Tiansheng. Hindi man lang itinuring si Long Teng na isa sa 10 pinakamalakas na cultivator, walang kakaiba sa pagtatalo sa kanya. Ang argumento ni Linfang at Qi Tiansheng ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nakangiti ang napakalakas na Zun cultivator. Tumiti ang cultivator na may purple-eyed na Zun at nagsabi. Ang mga henyo ay tumataas, sila ay mapusok at madamdamin, iyon ang espiritu. Iyan ang tanging paraan upang maging isang malakas na cultivator. Ang pagsira sa mga taong humahadlang sa iyo, ito ay isang napakaranggal na landas. Hehe, tama si Bro Terzi. Ang mga henyo ay tumataas. Kapatid na Wen, sino sa palagay mo ang babangon at mamumukod tangi sa nakababatang henerasyon? Tanong ng isa pang mataas na antas na Zun cultivator na nakangiti. Minsan, dahan-daang nag-mature ang grand talents, but all in all, the most important thing is determination. Ang mga nagtitiyaga ay mamamangha sa lahat. Walang tiyak na panuntunan para sabihin kung sino ang mamumukod tangi o hindi. Sabi ni Lolo Wen. Ayaw niyang sabihin kung sino ang mataas ang tingin niya. Itinago niya ang kanyang mga iniisip, sapat na iyon. Bukod dito, walang sino man ang makapaghuhula ng anuman. Kahit na ang manghuhula ay nagsabi na ito ay imposible. Hindi na ako makapaghintay na makitang maabot ni Wen Tiange ang mga ulap. Nakangiting sabi ng isa pang Zun cultivator. Mukhang masaya si Lolo Wen at sinabing, sana gagawin niya. Kailangan niya ng higit pang karanasan. Tuturuan ko siya ng ilang bagay at pagkatapos ay ipapadala ko siya sa ilang larangan ng digmaan at ipakita sa kanya na maraming napakalakas na cultivator sa mundong ito. Ang ibig mong sabihin ay, nagulat ang mga tao. Gusto ba ng Wen clan na ipadala si Wen Tiange sa digmaan para maranasan ang buhay at kamatayan? Kung hindi niya haharapin ang mga karanasan sa buhay at kamatayan, hindi siya magiging malakas. Sa lalawigan ng bahwang, marahil maraming malalakas na tao, ngunit hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng nasa totoong panganib. Sabi ng matanda na napabuntong hininga. Sa katunayan, kung ang isang kabataang tulad ni Wen Tiange ay hindi pumunta sa digmaan upang maranasan ang buhay at kamatayan, sino ang mga ngahas na hawakan siya sa lalawigan ng bahwang? Si Wen Tiange ay napakatalino at mayroon siyang hindi kapani-paniwalang lolo, tiyak na mamamangha siya sa buong probinsya sa lalong madaling panahon. At ang 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ay kamangha-mangha at hindi kapani-paniwalang talino, bawat isa ay maghahari sa rehiyon sa madaling panahon. Sabi ni Mr. Chu na sinusubukang ipahiwatig na hindi kayang makipagkompetensya ni Linfang sa 10 pinakamalakas na cultivator. Hindi mo masasabi na mabilis magbago ang mga bagay. Sa landas ng paglilinang, walang imposible. Ang isang listahan ng mga cultivator ay pareho, mabilis itong nagbabago. Sabi ni Mr. Wen na nakangiti ng walang pakialam. Tama ka. Kahit sa 10 pinakamalakas na cultivator sa rehiyon, may mas malakas na tao kaysa sa kanila. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nakita ng mga tao ang isang binata na naglalakad sa pangunahing bulwagan, siya ay nakangiti ng walang pakialam ngunit bahagyang masama. Ang kalaliman ng mga pagdurusa ay binabati si Mr. Wen sa kanyang ika-6 na raang kaarawan. Bukod dito, napakaraming malalakas, matandang Zun cultivator at magiting na kabataan, bakit hindi mag-organisa ng ilang laban? Sigurado akong gustong manood ni Mr. Wen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 1233, Let the Battle Start. Napatingin ng mga tao sa binata mula sa Abyss of Sufferings. Isa siya sa 10 pinakamalakas na cultivator at nanatili siyang nakatitig kay Wen Tiange sa makahulugang paraan. Ang kalaliman ng mga pagdurusa ay nagturo sa kanilang mga alagad kung paano maging tunay na mga mamamatay, wala silang pakialam sa anumang bagay maliban sa dugo at karahasan. Duguan ng mga mata ng binata. Tiyak, marami na siyang napatay sa buhay niya. Nagsanay din siya ng husto sa cultivation at ngayon ay nakalusot sa layer ng Zunchi, kaya ngayon ay dumating siya upang hamanin si Wen Tiange. Naiintindihan ni Wen Tiange ang nakamamatay na abstruse energies at mahilig gumamit ng mga espada para pumatay. Si Wu Tian mula sa Abyss of Sufferings ay isang mamamatay din, isa pa nga siyang disipulo ng Assassin Emperor. Pareho silang nasa top 10 pinakamalakas na cultivator ng rehiyon, kaya parang kailangan nilang patunayan kung sino ang pinakamalakas na assassin. Ngayon, kaarawan ng matanda kaya bakit hindi makipaglaban para sa isang palabas? Hehe, may ipaglalaban din sana ako, kaya bakit hindi mag-organisa ng ilang laban? Nakangiting sabi ni Bai Qiuluo. Siya ay nagsasalita tungkol sa Qiuyuzin. Maraming Zun cultivators ang ngumiti, sila ay nasa sabik. Nais din nilang makita kung gaano kalakas ang mga kabataang iyon, ngunit kailangan nilang maghintay para bigyan sila ng pahintulot ni Mr. Wen. Gusto mong lumaban kay Tiange? Tanong ni Mr. Wen kay Wu Tian. Nakangiti siyang walang pakialam. Kung hindi siya maglakas loob na lumaban, kaya kung lumaban sa iba. Maraming tao dito ngayon. Si Kung Xiao, Bai Qiuluo. Kahit sino ay ayos lang, sabi ni Wu Tian. Tumawa si Mr. Wen at tumingin kay Wen Tiange. Si Wen Tiange ay nakangiti sa isang matangkad na paraan at humihigop ng kanyang inumin. Tumiti siya kay Lin Feng at sinabi, "Napakaganda, gusto kong mag-alok ng regalo para sa aking lolo para sa kanyang kaarawan." "Maganda," sabi ni Lin Feng na nakangiting walang pakialam. Iminungkahi ni Wen Tiange na kung matatalo niya si Wu Tian, iyon ang magiging pinakamagandang regalo para sa kanyang lolo. Nagulat ang mga tao nang makita nilang ngumiti si Wen Tiange. "Hehe, dahil gusto mong lumaban, wala akong pakialam. Wu Tian, maupo ka muna at kapag tapos na tayo sa seremonya, ay set up natin ang fighting stage. Pwedeng subukan ng mga gustong lumaban. Sa katunayan, iyon ay isang magandang regalo para sa aking kaarawan." Pagmamalaki ni Mr. Wen. Naunawaan ng lahat na may pananampalataya si Mr. Wen kay Wen Tiange. "Kung gusto mo, sir," sabi ni Wu Tian. Tumiti siya ng masama pagkatapos tanggapin ni Wen Tiange ang kanyang hamon. Kumalat sa buong palasyo ang balitang may mga labanan na magaganap. Sina Wu Tian at Wen Tiange, dalawa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng rehiyon ay maglalaban, sa wakas. Tsaka madaming henyo din ang nandoon at sinabi ng matanda na kung gusto nilang lumaban ay pwede. Kalmado pa rin ang kapaligiran sa main hall habang patuloy na nag-uusap ang mga tao. Sumulyap si Wu Tian kina Qi Tiansheng at Lin Feng paminsan-minsan. Sana ang ilang mga tao ay hindi tumakas at sa halip ay lalaban sa oras na ito. Sabi ni Qi Tiansheng na sumulyap kay Lin Feng. Hinahamon ni Qi Tiansheng si Lin Feng. Ang ilang mga tao ay aalisin sa listahan ng 10 pinakamalakas na kabataang cultivator. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Tila tinanggap niya ang hamon sa pahayag na iyon. Sana magaling kang makipag-away gaya ng kausap mo. Sabi ni Qi Tiansheng na marahas na hinahampas ang kanyang baso sa isang mesa, halos mabasag ito. Nag-aalala lang ako na kapag ang mga tao ay nahulog, kung minsan, sila ay gumagamit ng masama at tusong pamamaraan upang patayin ang kanilang mga kaaway. Sabi ni Lin Feng. Narinig siya ng lahat. Ang mga Zun cultivator ay nakangiti pa rin. Lahat sila ay may kanya-kanyang opinyon. Si Qi Tiansheng ay isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator sa mahabang panahon, siya ay mula sa Qi clan sa silangang bahagi ng Bahwang, kaya marami siyang paraan upang harapin ang kanyang mga kaaway. Si Lin Feng ay nagsimulang bumangon, kaya siya ay isang bagong dating. Magagawa ba niya ang katulad ng 3 pang kapwa niya alagad na hindi pa natalo? Ngunit ang 10 pinakamalakas na kabataang cultivator na iyon ay walang hindi karapat-dapat na reputasyon. Si Qi Tiansheng ay isang Zun cultivator habang si Lin Feng ay nakalusot pa lamang sa ika-8 layer ng Tianqi. Hindi magiging madali ang pagkatalo kay Qi Tiansheng. Marami sa mga nakatatandang Zun cultivator ang talagang hindi nag-isip ng mataas kay Lin Feng. Natalo niya si Long Teng, kaya inamin nila na siya ay may talento. Siguro kung nakalusot si Lin Feng sa ika-9 na layer ng Tianqi, mas malaki sana ang tsansa niyang manalo, ngunit sa lakas ng ika-8 layer ng Tianqi, hindi ito magiging ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, si Qi Tiansheng ay mula sa isang imperial clan, kaya siya ay nagmana ng isang malakas na dugo. Makipagkumpetensya kaya si Lin Feng sa kanya. "Mas pressure ka sa akin," sabi ni Wen Tiange kay Lin Feng habang nakangiti at itinaas ang kanyang baso. 3 laban ang nakaplano na. Wen Tiange laban kay Wu Tian, Qiuyuzin laban kay Bai Qiuluo at Qi Tiansheng laban kay Lin Feng. Nakatanggap na ng maraming regalo ang matanda at marami na siyang bisita. Nag-alok si Lin Feng ng mababang antas na banal na sandata kay Mr. Wen. Wala talagang pakialam si Mr. Wen sa mga ganitong regalo, ang intensyon sa likod ng regalo ang binibilang. "Sige, satisfied naman ako, ang ganda ng ceremony.
Tingnan natin kung gaano kalakas ang nakababatang henerasyon. Sabi ni Mr. Wen habang nakangiti ng walang pakialam. Napatingin ang lahat ng tumayo si Mr. Wen. Magsimula na ang mga laban. Sabi ni Mr. Wen. Hindi siya nagsasalita ng malakas, ngunit ang kanyang boses ay kumalat sa lahat ng mga palasyo at mga patio. Napakabilis, ang mga tao ay tumingin sa direksyon ng patio kung saan naruroon ang yugto ng labanan. Nakatingin sila sa malayo na walang pasensya. Ang ilan sa pinakamalakas na cultivator ng rehiyon ay lalaban. Lahat, sundan mo ako sa fighting stage. Sabi ni Mr. Wen. Bumangon sa ere si Mr. Wen at ang iba pa at sumunod ang mga tao. Napakalaki, kasing laki ng kastilyo. Naglalaman ito ng hindi kapanipaniwalang lakas, kahit nalabanan ito ng malalakas na cultivator, halos hindi nila ito makalmot. Ang yugto ng labanan na iyon ay itinayo ng mga eksperto. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1234, Wen Tiange vs. Wu Tian. Biz. Isang nakakatakot na lakas na gamulong sa mga alon sa entablado. Ang mga tao ay hindi masyadong nakaramdam ng lakas dahil ang entablado ay mahusay na insulated, ngunit maaari pa rin nilang isipin ito. Sa sandaling iyon, napakaraming tao sa paligid ng entablado at si Mr. Wen ay nakatayo sa isang turret. Ngayon ang aking kaarawan at ikinararangal kong mag-host ng ilang laban. Sana ay bigyan mo ako ng mukha sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa iyong mga kalaban. Malakas na sabi ni Mr. Wen. Naisip na ng karamihan na imposibleng patayin ang kanilang mga kalaban sa araw ng kaarawan ni Mr. Wen. Biz. Sa sandaling iyon, isang siluet ang bumangon sa hangin at tumalon sa entablado. Ito ay si Wu Tian mula sa Abyss of Sufferings. Wen Tiange, halika at lumaban. Walang pakialam na sabi ni Wu Tian. Matalim ang kanyang mga mata at ang kanyang lakas ay umabot sa langit. Sa Fortune City, sinabi sa kanya ng manghuhula na hindi siya kasing lakas ni Wen Tiange, kaya nakaramdam ng matinding kahihiyan si Wu Tian. Ngayon, gusto niyang patunayan na mali ang manghuhula. Walang sino man ang maihahambing sa kanya sa pagpatay. Bumangon si Wen Tiange sa hangin. Ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin, siya ay mukhang matikas, kumpiyansa at maaliwalas. Bumaba si Wen Tiange sa entablado at buong pagmamalaki na sumulyap kay Wu Tian. Ang kanyang chi ay iba sa likod sa pangunahing bulwagan. Ang kanyang layunin ay ipakita na si Wu Tian ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Upang matawag na halimaw at maging isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan, ang mga cultivator ay kailangang magkaroon ng matayog at hindi sumusukong katangian. Sa makatuwid, si Wu Tian ay naglakbay ng malayo mula sa Abyss of Sufferings upang hamanin si Wen Tiange. Nagmamalaki silang dalawa, habang umiihip ang malakas na hangin. Hindi pa sila gumagalaw, ngunit ang kanilang chi ay tumatakas sa kalangitan. Naglabas si Wen Tiange ng nakakatakot na enerhiya at isang sanguinary na demonyo ang lumitaw sa likod ni Wu Tian. Lumitaw ang espada ni Wen Tiange at ito ay 1 metro ang haba, kasing puti ng nyebe. Nagbago ang chi ni Wen Tiange nang lumitaw ang kanyang espada. Hindi na siya nagmukhang walang pakialam, mukha na siyang killer. Sumipol si energies. Sa wakas, pagkatapos ng tila mahabang panahon, lumipat ang dalawang cultivator. Gayunpaman, ang karamihan ay nakakita lamang ng pula at puting anino habang tumatakbo sila. Boom! Paulit-ulit na nagbanggaan ang dalawang cultivator. Hindi nakita ng karamihan kung ilang beses nagbanggaan sina Wu Tian at Wen Tiange. Ang mga silweta ay patuloy na lumilitaw at pagkatapos ay nawawala. Speed abstruse energies, deadly energies. Iniisip ko kung ano ang gagawin ko kung nakikipaglaban ako sa isa sa kanila. Naisip ni Lin Feng na sinusubukang isipin kung ano ang pakiramdam na labanan ng isa sa kanila. Boom boom. Malalakas na enerhiya na gamulong sa mga alon. Nagkaroon ng distansya sa pagitan nila sa unang pagkakataon. Ang kanilang labanan ay napakasabog at napakabilis na nagpang-inag sa mga tao. Slash, slash. Umuendyos ang kapaligiran ng lumitaw ang puti at pulang ilaw sa pagitan nila. Kung nasa gitna ako, patay na ako. Kahit na marami sa mga mababang antas na zone cultivators sa karamihan. Kalaliman ng mga pagdurusa, sanguinary death. Sabi ni Wu Tian habang ang mga pulang mapangwasak na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan at lumipat patungo kay Wen Tiange. Napakabilis, si Wen Tiange ay napalibutan ng nakakatakot na enerhiya. Ang mga lakas na iyon ay parang mga multong nananangis, na tila lumilikha ng sarili nitong impyerno. Hawak-hawak ni Wen Tiange ang kanyang espada habang pinagsama niya ito. Lumitaw ang mga thread ng chi habang nagsimula siyang tumakbo patungo sa kalaliman ng mga pagdurusa. Ang nakamamatay na lakas ay gumagalaw sa lahat ng direksyon, sinusubukang sirain ang hola na iyon mula sa impyerno. Lumitaw ang mga tunog ng pag-crack, nang lumitaw ang isang butas sa hola ng Abyss of Sufferings. Pagkatapos ay pumasok si Wu Tian sa hola. Para siyang demonyong hari habang sinasabi niya. Mapangwasak na kalaliman ng mga pagdurusa, sino ang makakatakas? Boom! Pinalibutan muli ng nakakatakot na enerhiya si Wen Tiange. Kahit 1,000,000 tao ang nasa hola, lahat sila ay kailangang mamatay dahil teritoryo ito ni Wu Tian, siya ang hari ng impyerno. Naghalo siya ng mga abstruse energies sa kanyang Abyss of Sufferings cage. Kapag naabot niya ang tuktok ng layer ng Zun Chi, kahit na may milyon-milyong tao sa kanyang hola, walang sino man ang makakabasag nito.
Sabi ng cultivator na Zun na may purple-eyed sa tabi ni Mr. Wen. Ang Abyss of Sufferance ay mga eksperto sa pagsasanay ng assassination cultivation. Kahit na malakas si Wu Tian, malayo siya sa pagiging kasing lakas ng isang assassin emperor. Mas nauunawaan ni Tian Ge ang lakas at pagkawasak ng mga abstruse energies kaysa kay Wu Tian. Bulong ni Mr. Wen. Mukhang nag-aalala siya kay Wen Tian Ge na nakakulong sa hola. Pagkatapos nito, muling ginalaw ni Wen Tian Ge ang kanyang espada nang lumitaw ang mga puting ilaw sa paligid niya. Hindi na makita ng karamihan si Wen Tian Ge, puro puting sword lights ang kanilang nakita. Slash, slash. Mas maraming mga kaluskos ang lumitaw habang ang mga sword lights ay lalong nakakasilaw. Ang mga tao ay mukhang kinakabahan at naikuyom ang kanilang mga kamao. Nakakakilabot. Hindi na nila makita si Wen Tian Ge, nakita na lang nila ang hola ng Abyss of Sufferance na unti-unting pumuputok. Nakamamatay na walang kwentang lakas, maganda, at iyon ay. Nagulat ang ilang Zun cultivator. Si Wen Tian Ge ay nawala, tanging ang kanyang espada lamang ang gumagalaw. Iyon ba ang lakas na itinatago ng Wen clan sa lahat ng oras na ito? Ang walang laman na espasyo na abstruse energies ay nauugnay sa espasyo. Ang bayan ng Tianshu ay isang bayan na kilala sa mga nagsasaka ng walang laman na espasyo, kaya ang Wen clan ay nagpractice din ng paglilinang ng walang laman na espasyo. Walang pakialam si Wen Tian Ge na ipakita ang mga kapangyarihang ito ng Wen clan. Ang hola ng Abyss of Sufferance ay yumanig ng husto, tila hindi nito kayang apihin ang mga puting sword lights. Slash, slash. Ang Abyss of Sufferance cage ay nabasag sa 1,000 piraso at ang mga sword lights ay nanag. Isang nakasisilaw na espada ang gumuhit sa kalangitan at lumipat patungo kay Wu Tian, ngunit sa huling segundo, naiwasan niya ito at dumaan ang espada sa tabi niya. Pagkatapos, tumakbo siya pabalik sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang isa pang sinag ng liwanag ay lumipat patungo sa kanya. Muling lumitaw si Wen Tian Ge, ngunit anino lang ang nakikita ng karamihan. Pinagsama-sama ni Wen Tian Ge ang mga nakasisilaw na puting ilaw na naglalaman muli ng nakamamatay na abstruse energies. Ang mga tao pagkatapos ay tumingin kay Wu Tian habang ang isang napakalaking salita ay lumitaw sa itaas niya. Mamatay. Hindi na nakaiwas si Wu Tian dahil nasa gitna na siya nito. Ang nakamamatay na abstruse energies ay sisabog at sisira sa paligid niya. Hindi lang ikaw ang nakakaintindi ng ganoong klase ng lakas, huwag mong kalimutan na isa na rin akong Zun cultivator ngayon. Sabi ni Wen Tian Ge na buong pagmamalaki na inilagay muli ang kanyang espada. Tapos na ang laban. Wen Tian Ge, mas malakas ka kaysa inaakala ng karamihan. Marahil sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator, ikaw ay nasa nangungunang 3. Sabi ni Wu Tian na bamantong hininga. Natalo siya. Nangungunang 3. Ganoon ba kalakas si Wen Tian Ge? Akala ng karamihan ay nanginginig. Si Wen Tian Ge ay mukhang walang malasakit nang mawala ang kanyang abstruse energies. Tapos na ang laban na iyon. Natalo ako pero di bale. Mas malakas ka kaysa sa akin, kaya kailangan kong ipagpatuloy ang pag-aaral. Ang pakikipaglaban sa mas malalakas na tao ay nagpapalakas sa akin. Sana mag-away ulit tayo sa susunod na pagkikita natin. Sabi ni Wu Tian. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin. Wen Tian Ge, hindi na ako makapaghintay na labanan ka ulit. Pagkatapos, umalis si Wu Tian. Natalo siya, ngunit hindi ito nagparamdam sa kanya ng panghihina ng loob. Sa kabaligtaran, mas lalo siyang naging determinado. Hihintayin kita. Sabi ni Wen Tian Ge na nanonood habang nawawala si Wu Tian. Alam niyang kahit nanalo siya sa pagkakataong ito, maaari pa rin siyang matalo sa susunod. Walang makapaghuhula hinaharap. Mabilis na nagbago ang mga bagay sa mundo ng paglilinang. Sa susunod na maglalaban sila, tiyak na magiging mas malakas at mas nakakatakot si Wu Tian, ngunit hindi rin mag-aaksaya ng oras si Wen Tian Ge. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1235, Lin Feng, lumaban. Ngayon na ang 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ay unti-unting pumapasok sa patong ng Zun Qi, sila ay nagiging mas nakakatakot. Hindi man lang ginamit ng dalawang iyon ang kanilang buong lakas, ngunit napakalakas na ng kanilang abstruse energies. Nasa level 3 na ang abstruse energies ni Wen Tian Ge at Wu Tian. Naisip ng karamihang nagbubuntong hininga. Sa mga mababang antas ng mga Zun cultivator, mayroon na silang kakaunting kalaban. Bukod pa rito, sinabi pa nga ni Wu Tian na si Wu Tian ay maaaring ituring na isa sa 3 pinakamalakas na cultivator ng probinsya, gaano iyon kahanga-hanga. Sino ang gustong sumubok this time? Masaya tayong lumaban ngayon. Sabi ni Mr. Wen. Kontento siya na si Wen Tian Ge ang nanalo sa unang laban kaya nakangiti siya sa napaka-wrangle na paraan. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming napakalakas na Zun cultivator, sino ang handang lumaban? Bukod sa 10 pinakamalakas na cultivator ng probinsya, malamang na matatakot ang iba. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang kumikislap at may lumapag sa stage. Bai Qiluo, isa pa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator. Ang daming nakatingin sa kanya. Sina Wen Tian Ge at Wu Tian ay kapwa kabilang sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan. Ngayon, tumalon si Bai Qiluo sa entablado na ang ibig sabihin ay malamang na naroon din ang babaeng humabol sa kanya. Ano pa ang hinihintay mo?
Sabi ni Bai Qiuluo sa mapanuksong paraan kay Qiu Yuzin. Hinabol siya ng babaeng iyon mula sa kanlurang bahwang hanggang sa gitnang bahwang. Nagsagawa siya ng matinding pagsisikap, ngunit hindi niya nagawang alisin ang sarili sa kanya. Dahil sa ganoong paraan, doon siya mahuhulog. Mag-ingat ka, sabi ni Lin Feng kay Qiu Yuzin. Si Bai Qiuluo ay isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator, kaya ligtas na sabihin na siya ay napakalakas. At saka, isa siya sa 7 assassins. Kapag hindi siya pumatay ng mga tao ng palihim, kailangan niyang humanap ng ibang paraan para gawin ito ng hayagan. Gagawin ko, sabi ni Qiu Yuzin na tumatango. Pagkatapos ay tumalon siya sa stage. Pagkatapos ay lumitaw ang isang protection na layer sa paligid ng entablado gaya ng dati. Ang mga mandirigma ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa labis na paggawa sa kanilang sarili. Si Bai Qiuluo ay isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator, hindi siya dapat matalo. Hindi kinakailangan. Si Qiu Yuzin ay nagsasanay ng walang awa at walang emosyong paglilinang, mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihan. Bumangon siya sa napakaikling panahon, wala pang 1 taon talaga. Pinutol pa niya ang isang braso niya. Tama, ngunit kahit na mawalan ka ng braso kapag ikaw ay isang Zone Cultivator, maaari kang magpagaling at magpalago ng bago. Sa gamot, ang proseso ay mas diretso. Ang braso ni Bai Qiuluo ay buo na muli, kaya maaari siyang makipaglaban ng walang anumang hadlang. Slash. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pilak na liwanag at isang matalim na espada ang lumitaw sa kamay ni Bai Qiuluo, mabilis na lumapit kay Qiu Yuzin ng napakabilis. Hindi siya nagsayang ng oras. Itinaas ni Qiu Yuzin ang kanyang kamay at lumitaw ang isang buwan. Itinulak niya ito pasulong upang harangan ang pag-atake ng espada. Umiikot ang espada nang lumitaw ang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na gininto ang mga ilaw at nagpapaliwanag sa entablado. Nabasag ang buwan sa ilalim ng pressure na iyon. Alam ng Sunset Pavilion ang mga kasanayan na nagbibigay daan sa kanila na baguhin ang mga abstruse na enerhiya sa 1,000,000 anyo. Kung natututo sila ng mga ilusyon na abstruse na enerhiya at may pangunahing pag-unawa sa isa pang anyo ng mga abstruse na enerhiya, maaari silang gumawa ng hindi kapani-paniwalang mga spell ng ilusyon. Maaari lang silang mag-ilusyon ng mga spell gamit ang isang uri ng abstruse energies sa isang pagkakataon. Gayunpaman, naiintindihan ni Bai Qiuluo ang higit sa isang uri ng abstruse energies, at illusion abstruse energies. Sa makatuwid, madali niyang magagamit ang mga ilusyon na abstruse na enerhiya at ihalo ang mga ito sa iba pang mga uri ayon sa gusto niya. Sabi ni Mr. Wen. Natutuwa siyang panuorin ng mga tao mula sa Sunset Pavilion na nakikipaglaban. Narinig ko na ang batang babae ay nagsasanay ng walang awa na paglilinang, tingnan natin kung paano ito nangyayari. Sabi ng isa pang nakatatandang Zone Cultivator. Masyadong maikli ang buhay, sino ang handang isuko ang mga emosyon? Napakakaunting mga tao ang handang maging walang emosyon at walang awa. Si Qiu Yuzin ay umatras, gayunpaman, ang espada ni Bai Qiuluo ay mas mabilis na gumalaw patungo sa kanyang lalamunan. Biz. Isang buwan ang lumabas mula sa katawan ni Qiu Yuzin, naglalabas ng mga tunog ng kaluskos habang ito ay gumagalaw patungo sa Bai Qiuluo. Mamatay. Sabi ni Bai Qiuluo. Sa isang iglap, isang nakakatakot na lakas ang lumabas sa kanyang katawan at ang buwan ay nagkapira-piraso. Tingnan mo ako. Galit na sigaw ni Bai Qiuluo. Biglang nagdilim ang kanyang mga mata, parang mga mata ng demonyo. Tumingin sa kanya si Qiu Yuzin at biglang nakaramdam ng pagkahilo, na para bang siya ay nagiging bilanggo ng isang ilusyon. Kawalan ng emosyon. Sabi ni Qiu Yuzin. 2 buwan ang lumitaw sa kanyang mga mata, kitang-kita niya na nasa isang ilusyon siya ngayon. Si Bai Qiuluo ay umawit ng mga inkantasyon. Kung mahal mo ang isang tao, paano mo maisasanay ang paglilinang ng walang emosyon? Ito ay hindi maganda. Naimpluwensyahan siya ni Lin Feng kaya nasira ang kanyang pagiging walang emosyon. Mukhang kailangan ni Yuzin na matuto ng iba pang mga kasanayan. Hindi mahalaga kung makontrol niya ang kanyang walang emosyon o hindi, kailangan niya ng mga kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na lumaban kahit na nakakaramdam siya ng emosyon. Kahit si Lin Feng. Kung may pagkakataon si Bai Qiuluo, hindi niya ito bibitawan. Sharp Moon. Sabi ni Qiu Yuzin. Lumitaw ang 2 buwan at binasag ang ilusyon, ngunit papalapit na ang espada ni Bai Qiuluo. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Qiu Yuzin na kumilos. Paano naramdaman ni Bai Qiuluo sa akin na ang kanyang dugo at espiritu ay naglalaman ng lakas ng assassin? Bulong ni Mr. Wen. Si Bai Qiuluo ay mukhang isang tunay na mamamatay tao. Ang babaeng iyon ay tila hindi walang emosyon sa akin, siya ay naapektuhan ng isang tao o isang bagay. Naisip ng lahat ng matatandang magsasaka ng Zune. Kondensasyon ng buwan, freeze. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Hinarang niya ang espada, ngunit sa sandaling iyon, ginalaw ni Bai Qiuluo ang kanyang kaliwang kamay at naghagis ng ilang pulbos sa hangin. Biglang nataranta si Qiu Yuzin at mabilis na napaatras, ngunit nalalanghap pa rin niya ang pulbos. Bastos. Isip ni Lin Feng. Ano ang pulbos na iyon na itinapon ni Bai Qiuluo? Nagulat din ang mga tao. Iyon ay hindi dapat maging isang labanan sa kamatayan. Ang pulbos na ginamit ni Bai Qiuluo sa harap ng lahat ay maaaring makapagdulot ng sakit sa mga tao.
Dahil ginawa niya iyon sa harap ng lahat, nangangahulugan ito na wala siyang pakialam kung makita siya ng ibang tao, basta't naabot niya ang kanyang layunin. Hindi ko akalain na si Bai Qiuluo ay maaaring maging napakaliit at malupit. Sabi ni Mr. Wen na parang biglang naintindihan kung anong klaseng tao si Bai Qiuluo. Yung damdamin mo, kontrolin ang iyong sarili, hindi ka pwedeng maging walang awa. Tumingin ka sa akin, sasabihin ko sa iyo kung paano kontrolin ang iyong buhay. Sabi ni Bai Qiuluo na nagilusyon. Si Qiu Yuzin ay hindi na makakita ng malinaw. Ang kanyang mga iniisip ay kinakalawang ng ilusyon. Parang tinutulungan siya ng powder na kontrolin ng mga tao, mas impressionable sila sa epekto ng powder na iyon. Kahit ang daming tao, nasa mortal na panganib si Qiu Yuzin. Hindi kumikibo si Bai Qiuluo, nakatayo lang siya roon, nakatitig kay Qiu Yuzin. Mister, gumamit siya ng ilang espesyal na pulbos, mangyaring buksan ng kortina. Sabi ni Lin Feng kay Mr. Wen. Hindi niya akalain na hihina si Qiu Yuzin dahil sa kanya at gagawa si Bai Qiuluo ng mga tusong paraan para labanan siya. Wala siyang choice kundi makisali. Hindi pa tapos ang laban, tsaka, sinong nagsabing hindi niya magagamit ang pulbos? Sabi ni Qi Tiansheng. Sa sandaling iyon, tumingin si Mr. Wen kay Lin Feng at nakita niyang nakatingin siya kay Qi Tiansheng sa malamig na paraan. Nagpatuloy si Lin Feng. Mister, kahit na walang mga panuntunan na nagsasabing hindi tayo maaaring gumamit ng mga espesyal na pamamaraan, ginawa ni Bai Qiuluo. Kaya wala akong masasabi laban dyan, pero wala ring nagbabawal sa ibang tao na sumama sa laban, di ba? Kaya mangyaring buksan ang kortina at hayaan mo akong sumali. Nakakatawa, hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Qi Tiansheng. Tumahimik ka nga. Galit na sigaw ni Lin Feng. Lumitaw ang matatalas na lakas ng espada mula sa kanyang mga mata at lumipat patungo kay Qi Tiansheng. Kung ayaw mo, magdoble battle tayo, kami ni Qiu Yuzin laban sa iyo at sa kanya. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay tumingin sa matanda at sinabi. Pakibuksan ang kortina. Sige. Walang mga patakaran, dahil gumamit siya ng ilang espesyal na pulbos, maaari kang pumunta. Sabi ng matanda na tumango. Hindi ko na isinasara ang kortina, ang mga low-level na Zun cultivators ay pwedeng sumali kung gusto nila. Kung ang ilang mga tao ay hindi makayanan ng lakas, maaari kang bumalik. Agad na tumalon si Lin Feng sa entablado. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa kanya. Isip ni Qi Tiansheng. Pagkatapos, sinabi niya, ang iyong kalaban ay ako.